bakasyon noon at sobrang init ng panahon. Wala akong ibang magawa kundi magkulong sa bahay. Habang tumatagal, tila nanunuot na ang init sa balat ko at sinabayan pa ito ng pananakit ng lalamunan ko. Tay, yung electric fan sa kwarto ko palaging sira. Ngayon hindi na gumagana ng maayos. Reklamo ko. Sabi ko, Tay, maglagay na lang tayo ng aircon sa kwarto ko. Tutal wala naman gumagamit ito kapag walang pasok. Pero sabi niya, may aircon na sa sala. Gamitin mo na lang yon. Hindi naman kasi praktikal maglagay na aircon sa kwarto mo. Lalo akong nainis ng tuluyan na itong nasira. Kaya nagdesisyon na si tatay na bumili ng bago. Ilang oras lang bumalik siya na may dalang electric fan. Napansin ko ang kakaibang pulang mansa sa gilid nito. Tay, parang dapat yata itong ibalik. May kakaibang mansa, sabi ko. Ang sagot niya, okay na yan, second hand kasi yan. Kaya medyo madumi na. Pero malakas naman ang hangin, kaya binili ko na. Nang sinubukan ko ito sa kwarto, may konting ingay pero gumagana naman. Kaya kahit medyo lumana, hindi ko na pinansin. Isang araw, dumalaw ang kaibigan ko. Uy, bago yung electric fan mo. Pero parang may kakaiba. Sabi niya, napangiti ako, o second hand lang to, pero okay pa naman sagot ko. Tumitig siya sa fan at biglang sinabi, pero parang may tunog ng babaeng tumatawa. Naririnig mo ba? Kinilabutan ako. Sinubukan kong makinig ng mabuti at parang may narinig na akong mahinang halakak. Inisip ko na baka imagination ko lang yon. Kinagabihan, natulog ako ng maayos. Pero pagkagising ko, sobrang init na naman. Kaya pala, ang electric fan, patay na naman. Tinanong ko si nanay, Nay, pinatay mo ba yung fan kagabi? Hindi, baka ikaw, sagot niya. Ngunit sigurado akong hindi ako ang nag-off noon. Kinabukasan, sa sobrang pagod ko, dumiretso ako agad sa kwarto ko at natulog. Ngunit madaling araw, nagising ako dahil sa sobrang init. Naka-off na naman ang fan. Kaya naman hinanap ko ang switch ng fan sa dilim at may naramdaman akong parang may kumakalabit sa kamay ko. Nang masanay ang mga mata ko sa dilim, unti-unting lumitaw ang nakakatakot na nilalang. Isang ulo ng babae, walang katawan, mahaba ang buhok. Ang mga mata niya ay sobrang laki, halos puro puti at halos lumuwa na sa laki. Ngunit ang pinaka nakakapangilabot ay ang kaniyang ngiti, isang ngiti na masyadong malapad, puno ng matatalas na ngipin. Parang handang lamunin ako ng buhay. Hindi ako makagalaw. Parang nakaugat ang mga paa ko sa sahig habang nakatitig ako sa kanya. Ngunit nang biglang bumuka ng mas malaki ang kanyang bibig, naputol ang pagkapako ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto, diretso sa sala. Ngunit narinig ko ang halakak niyang sumunod sa akin. Lumingon ako at halos mahulog ang puso ko sa nakita ko. Ang ulo niya ay humahaba ang leeg. Parang isang ahas na hinahabol ako hanggang labas ng kwarto ko. Ang buhok niya ay gumagapang sa sahig. Tila mga daliri na gustong abutin ng aking mga paa. Umabot ako sa sala, nanginginig sa takot. Pinikit ko ang mga tako, umaasang magising mula sa bangungot na ito. Hanggang naramdaman ko na lang na ginising ako ni tatay habang nakadapa sa sahig ng sala. Bakit ka dito natulog? Hindi ba malamig sa kwarto mo? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Pero naipilit ko ang tanong, Tay, saan mo ba nakuha ang electric fan na iyon? Sinabi niyang nakita niya ito sa isang app na parang Craigslist. May nagbigay ng libreng fan at iniwan ito sa harap ng pinto. Pumunta siya sa address na iyon, pero ang lugar ay luma at tila abandonado. Walang tao sa paligid, ngunit naroon ang fan. Dinala na lang niya pa uwi. Napag-alaman namin na ang apartment na pinuntahan ni tatay ay matagal nang abandonado at ang post tungkol sa fan ay biglang nawala. Pati ang account na nag-post ay burado na. Ilang linggo matapos naming alisin ang electric fan, bumalik ang dating katahimikan sa bahay. Ngunit tuwing gabi, habang lahat ay tulog, tila naririnig ko pa rin ang mahihinang tunog ng umiikot na blades. Sa tuwing tatahimik ang paligid,
may naririnig akong tila mahihinang halakhak na nagmumula sa kwarto ko. Alakhak na pamilyar, nakakapanindig balahibo at parang nag-aanyaya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita ko, ano ang narinig ng kaibigan ko, at ano ang tunay na pinagmulan ng electric fan na yon.